Isang mapagpalang araw na naman nga po sa lahat. At dahil isa nga tayong nanay ay kailangan nga talaga natin bumangon ng maaga. Ginising ko na nga din po pala kaagad si Aryang para sabi ko nga ay makaasikaso nga din siya ng maaga. Nagkape na nga lang din siya kasi ayaw niya kumain ng kanin. Pinipilit ko nga siya kumain kaso ayaw nga talaga kasi doon na nga lang daw po siya sa kantin bibili ng kanin at saka ng ulam. Tinimplahan ko na nga din po pala siya ng kape niya. Sabi ko sana dapat pure gatas nga po ang inumin niya kaso ayaw niya talaga, gusto niya lagyan ng kape. At nung nakapagtimpla na nga kami, ay dumiretso na nga kami dito sa favorite spot namin. Syempre dito sa likod ng bahay. Tingnan nyo naman, napakaganda dito magmuni-muni. Nagkukwentuhan nga kaming mag-ina tungkol sa mga nangyayari sa school niya. At syempre tingin-tingin din dito sa magandang view sa likod. Napakasarap nga po talaga uminom ng kape sa umaga lalo na kapag ganitong view nga po ang makikita mo. At habang nagkakape nga kami ay may tumatawag nga po sa may pintuan. Pagtingin ng anak ko ay yung pinsan niya nga po pala na natulog dito sa bahay. Kaya sabi ko sa kanya, dito na nga lang din siya magkape at sabay na sila ni Aryang. At pagkatapos nga po nila magkape magpinsan, pinasikaso ko na nga din po pala si Aryang maligo. At habang kinukuha nga po niya yung tuwalya niya, nilagyan ko nga po muna pala ng mainit na tubig yung ipapaligo niya. Sobrang lamig po kasi ng tubig kapag hindi mo nga siya nilagyan ng mainit. Sabi ko nga sa kanya ay bilisan nga lang niya maligo. Sabi ko nga sa kanya kakoy para maihatid nga din po siya ni papa niya sa school bago nga pumunta si papa niya sa trabaho. Maaga pa rin naman kaso nga sabi ko sa kanya isayang pa rin naman yung ipapamasahe niya nga sa tricycle. Kaya pagkatapos niya nga magbihis ay inasikaso ko na nga din po pala talian yung buhok niya. Na-miss ko tuloy talian yung buhok niyang mahaba. Ewan ko ba kung ano naisip ko bakit pinaputulan ko din yung buhok niya. Nagalit tuloy sa akin yung mga lula't lulo niya. Ang dami ko daw pwede pakialaman ay yung buhok pa nga daw ng apo nila. Pati nga po pala yung mga tsahin na tsuhin ko ay nagalit nga din sa akin kasi nga nagagandahan nga sila sa buhok ng apo nila. Maganda nga din po kasi tingnan yung buhok ni Aryang. Bukod nga po sa maitim at makapal ay bagsak na bagsak nga din po kasi. Ay nako, iwan ko ba kung bakit naisip ko nga din puputulan yung buhok ni Aryang. Ayan tuloy, ang dami kong natikman na yaw-yaw sa mga lolo't lola niya. At pagkatapos ko nga po talian yung buhok niya ay nagpabango at nagpulbo na nga din po pala siya. Sabi ko nga sa kanya ay bilis-bilisan niya nga ang kilos niya dahil kanina pa nga nag-aantay si papa niya sa labas. At ayan nga po ay nataranta na nga din siya magmedyas. Hindi na tuloy niya malaman kung saan yung ilalim at yung ibabaw. Natatawa na nga lang din ako minsan kasi kapag sinasabihan ko siyang bilisan niya kumilos ay natataranta na nga din siya. Kaya imbis na mapabilis kami ay napapatagal nga kasi nga pinapahubad ko nga ulit sa kanya. At syempre bago nga siya umalis ay pinapabaunan ko nga din po pala siya ng tubig niya. Yes po, may sarili po siyang tubig. May tubig naman din po sa school nila pero kasi minsan nauubusan doon. Kaya sabi ko sa kanya, dapat nagdadala nga din sila ng mga sari-sarili nilang tubig. Para kapag naubusan nga ng inuming tubig yung room nila ay may mahuhugot nga sila na sarili nilang inumin. O siya, sige hanggang dito lang po muna ang aming video. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!